Nako po, breaking news. Bong Revilla po, dating senador Bong Revilla, sumuko na ito sa Sandigang Bayan. At napakalungkot. At sabi nila, biglang nahimatay. Totoo kaya mga kababayan? Biglang na hospital? Totoo kaya ito? Kasi sabi nila, nagkasakit. Bigla itong nahimatay. Naku po, malungkot nga ito. Totoo kaya ito? Tignan po natin ang balitang ito. Ano ba ang update? At bakit sobrang lungkot pati sa dagok ng kanyang pamilya? Naku, mga kababayan, ito po ang balita. Check. Check, nung nakausap ni Chief, si Senator Bong, pwede bang mabigyan kami, sir, ng story? Araw tumatakbo siguro thought process niya, bakit nagtiwala siya na sumuko sa Philippine National Police? Kung ako rin naman, magsusuko ako basta may warrant of arrest ako eh. Kasi katulad kay Atong Ang, basta magkapersahan ng arrest, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Tingnan nyo to, he has 20 firearms, di ba? Voluntary siya nag-surrender. Si Atong Ang, he has 6 firearms. Kinancel namin. Kasi he's, fugitive siya, di ba? So kay Atong Ang, we will deal with him as armed and dangerous. Kay Senator Bong, I advise him pumunta na rito para matapos na ang intriga at walang untoward incidents na mangyayari. Sure, meron kaya siyang siguro request or gustong arrangement? Kaya siya Wala tumulong naman. sa PNP? Wala naman. Siyempre, he seemed, malungkot siya eh. Diba? Pero ang sabi ko na lang, we'll do the best we can. Ako personally, maghahatid sa kanya papuntang Sandigan Bayan. At ako, pagdating doon, i-hand over ko na siya sa officer of the court. Sila na ang bahala. Sure, another matter. Bago itong warrant na ito, may isa pang dating warrant sa flood control scandal. Anong update, sir, dun sa mga hinaharap natin? Kasi parang ang tagal na may surrender feelers nung nasa mga SunWest Executive. May mga nadagdag pa, Yung sir? isa nasa Amerika, malapit na namin makuha. Yung isa nasa New Zealand, na-locate na rin namin. So, pag-cancel ng passport nila, ang Homeland Security nang hahabol sa kanila. Ilan pa sila, sir? Yung maliban kay dating Congressman, Sir Saldico? Parang dalawang executives ang ando doon sa, isa sa Amerika, isa sa New Zealand. May mga at-large pa rin dito, sir, di ba? Na nasa bansa? Nahuli na rin sila lahat? Hindi, I don't have the complete list with you. Thanks, sir. Miss Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, linawin ko lang po, ito pong kaso po ni Senator Bong Revilla, non-bailable po ito. Ano Yes. kaya yung magiging next steps niya po? Well, pagharap sa kanya sa Sandigan Bayan, haharap siya sa indictment, plea niya, guilty or not guilty. Pagkatapos nun, since non-bailable, ang Sandigan ang mag-decide kung saan siya ilalagay. Anong incarceration site. Okay po. Sir, meron po kasi siyang pinost po na video. Sinasabi po niya na parang walang naging due process sa nangyari pong insidente na to. Na-mention niya po ba sa inyo yung mga... Hindi namin pinag-usapan yun eh. Hindi namin pinag-usapan. Okay po. Pero nabanggit niya po sa inyo na sabi po niya ay handa niya tong harapin dahil wala naman daw po siyang Kagabi, kasalanan. binanggit niya sa akin yun. Nung sabi ko mag-surrender na siya, handa naman siya. Ayan mga kababayan, wait lang at hanapin po natin yung sinabi po ni Bong Revilla. Ito po, naglabas po ng hinanakit ito mga kababayan. Ito po, yung kanyang sinabi na walang due process ang due process of law na nangyari sa kanya. Ito po mga kababayan ko, ito. Pakinggan po natin ang buong sinabi ni Bong Revilla. Nako po mga kababayan. Ito po. Nakakalungkot na balita, Revilla. Talagang minalas po ngayong 2026 na talagang nabagsakan po ng isang pinakamalupit na dagok sa kanyang buhay. Nakulong nung nakaraan, ngayon makukulong na naman. Ito po. Gabi po mga kababayan. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang
process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko, sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Ayan mga kababayan, napaiyak po si Bong Revilla dito. Na sinasabi niya dito ay tila walang due process na nangyayari. Bakit siya ang nakulong dito? Mga kababayan ko, i-play pa natin to. Kayo rin po ba nag-encourage sa kanya para mag-surrender? Oo. Nag-encourage din ako sa kanya. Okay. Kung hindi po ba siya magsusurrender, sir, mas magiging mahirap po yun. Mahirap yun. Actually, mas madali. Kasi alam ko naman lahat ng pupuntahan niya eh. Di ba? So, pero since ito, mas mahirap kasi pwersahan yun eh. Di ba? Ito voluntary. Kaya emotionally and physically, mas madali para sa lahat. Yung last na lang po na natin, co-accused, saan na po yung... May leads na po ba tayo kung nasaan? Meron na, pero di ba namin sasabihin sa inyo, pero may leads na kung nasaan siya. Okay po, thank you po. Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Possibly po no, sa Payatas Jail ho, kung sakali man sir, si Sen Revilla po, no? Kung saan man po ipadala sir ng Sandigan Bayan si Senator, si ex-Senator, ano pong garantisado ho natin na since big name ho siya, may guarantee ho ba tayo of safety ho sa kanya na wala hong gang violence makaka-inflict ho sa kanya? Ayan po, mga kababayan ko, ang mga balita dito. So ngayon, i-check po natin anong po sinasabi ng mga komento. Kung ano ba ang sinasabi nila dito. Ito po. Kaya mo yan, Sen Bong. Nalusutan mo nga yung una. Yakang-yaka yan. Enjoy now, iyak later. Alaka. Let's camera action. Kaya mo yan, idol. Laban lang. Sen, ako na lang po ang mag-aalaga ng manok nyo. Kaya mo yan, tuloy. Anak ka ng teteng. Alaka. Diyan ako bilib sa taong hindi takot harapin ang kaso. Yung iba nagtatago. Masanay ka na rin sa loob, sir. Kupit lang, kapit lang po. Idol, magiging okay din ang lahat. Tapos pag naging okay na, balik na lang ulit sa libangan sa pagmamanok. Simple buhay pero masaya at nakakalibang. Bawas stress na din. Lalo pag na masisigla ang manok. Grabe mga kababayan ko. Ang mga kinakaharap po ni Bong Revilla dito. Na talagang naglabas po ng sama ng loob ito. Mga kababayan. Na sinasabi na walang due process of law. Ang tindi. Tuloy pa natin. Buti naman sumuko, sayang yung buwis natin pag magtago. Malungkot, buo Pilipinas, matagal na malungkot sa pagnanakaw nila sa pera ng bayan, kaya sira-sira mga kalsada. Minsan lang maging malungkot yan. Tingnan nyo, after change, administration, happy na naman. Mga tangalista talaga mga kababayan ay walang magawa. Binabash po si Bong Revilla dito. Tuloy pa natin to. Gine-consider talaga namin yung gang violence kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population yun eh.
So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. But he will be with the general population. So far, depende yan sa order ng Sandigan. Hihintayin natin. Mark Makalalad of DZBB. Hi sir, good morning. Kamustahin ko lang sir yung overnight stay niya sa CADG and kamusta yung medical examination na ginawa sa kanya? Siguro si General Morico. Sir, just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure when it comes to dealing with ano po, Kadalasan kasi sir yung mga nakukulong ng mga high profile, meron silang mga iniinda. Wala bang health condition na nabanggit si ex-Senator Revilla sa CADG? Si Senator Bong, sir, is he's, alam mo naman, action star si sir, kaya very fit po siya, kagaya ng SILG. So nothing to worry about his health. No, just to say it, Cindy, he was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. So sir, in good health condition po siya Very ngayon, good just health to be clear. condition. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be. Even healthier. Oo. Kasi sir, previously, di ba, meron siyang injury. And then dati pa yun, that was 4 years ago, nung na-injure siya nung shooting, Achilles tear siya. Pero matagal na yun eh. He's been working out. Nakikita ko sa alabang nag-jogging pa minsan eh. So he's in good physical shape. Thank you sir. Marlene Pajernos of DZMM. Hi sir, clarify ko lang po yung dun sa isa pang at-large na si Emelita Juliat. Sir, meron na bang Sino ulit? Yung at-large po na isa pa, yung Ah. Juliat po. Meron na ba sir surrender feelers po? Sorry, Juan. Sir. What are you... May surrender feelers na po ba tayo? Wala pa. Pero alam na namin kung nasaan siya. Tapos sir, pero nasa Pilipinas po siya sir, hindi pa naman siya nakakalabas ng bansa. Mukha andito pa siya. Okay sir. Last na lang sir, yung kay Cristina Del Rosario, arrested by CID. PNP, ha? Yung Cristina May Del Rosario Pineda. She was arrested at a checkpoint near Sagada. Siya po yung papatakas sana. Hindi patakas, patago. Patago sana. Ah. Alright sir, thank you. Hindi pa naman nahuhuli kaya hindi pa natatakas yun. So, patago pa lang. Okay sir, thank you sir. Any other questions, please? Okay, sir. Ang pinakamalapit kasi dito is Payatas, Bikutan, and Karingal. So, depende yan sa appreciation ng court kung saan siya ilalagay. Sir, last question. Sir, yung lahat ng detention facilities na yon under sa iyo rin, sir. Yes, DGNP lang. yes. DGNP tsaka PNP. Yes, Dalawa and, sila. yung assurance nyo lang sa public na there will be no special treatment. There will be like no special treatment. Wala air talaga. conditioning system and Wala talaga. Kahit puntahan nyo ngayon, walang air conditioning system doon eh. Wala talaga. Sir, Bea po from Bombo Radio Philippines, sir. Regarding lang po kay Mr. Charlie Atong Ang, kasi parang pinuna po ni Atty. Rowena Guanzon yung 10 million na pabuya natin, no? Dun sa paghahanap sa kanya. So sabi po niya, alam na po ng pulis talaga dahil matagal na pong naka-surveillance ang DILG as well as the PNP doon kay Atong Ang. And yung 10 million daw po ay paghahatian lamang po ng mga pulis dahil alam naman na po nila. At kunwari lang daw po na... That's a very unfair statement. Yes po. Kung alam ko lang yun, it is into my interest na makuha siya kagad. Ako naglagay ng bounty yun mula sa funds ng office ko. Ba't ko pa gagawa ng drama yan, di ba? Hindi mo ako maarteng tao eh. Kukunin ko yan as soon as I can. Sir, ano na lang po yung masasabi nyo dun sa mga taong nagbabato ng mga issue na ganito regarding dun sa... Well, nakatatlong raid na kami in the last 2 days. 3 separate places na may informants nagsabi, all negative. So, we are actively pursuing him kung saan. Meron pang 4 other locations kaming minamatay in the next 2 days na pupuntahan rin namin. Thank you, sir. Ayan, mga kababayan ko, ano masasabi ng mga komento? Minsan lang maging malungkot yan. Tignan nyo, after change administration, happy na naman yan. Birds of the same feather flock together.
BFF pala sila. Wow, she's aware of his crimes. Remulla. Blah, 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 blah. Si Dilima noon, fighting mode. Ito na naman, style boy guilty. Sus, nakaos na safety pa rin. Ang iniisip, unfair yung papaano na naman yung mga mahihirap. Buti naman at sumuko si Senator Revilla. Harapin niya yung mga maayos at respetuhin po niya kung ano man ang desisyon ng Sandigang Bayan. Ayan mga kababayan ko. So yan po ang mga balita na nagpabulaga sa social media na talagang si dating Senador Bong Revilla na action star ay sumuko na po sa CIDG or Sandigang Bayan at hindi daw bibigyan ng VIP treatment. Pero bali-balita ay nagkasakit o na hospital. Hindi natin alam mga kababayan kung totoo ito. Okay? Yan lamang po ang ating bahagi. For transparency, for better democracy. Mabuhay po. Sana mahuli talaga mga big fish. Mga kababayan, pero sabi ni Ramon Bong Revilla, naglabas ang sama ng loob na walang due process of law. Okay po, salamat.